Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang part 13 ng Marrying a Tyrant Billionaire. Matagal mo na bang kilala si Sir Gabriel? Tanong ni Sam. Kamuntikan pa niyang masabi ang pangalan ni Gabriel. Mabuti na lang at hindi niya nadiretso. Yaman din lang na hindi siya nito hinayaang makapagpaliwanag ay sinakyan na lang niya ito. Ako? Matagal ko na siyang kakilala kaya lang mailap siya. Sa tuwing gusto ko siyang kausapin ay iniiwasan niya ako. Pero alam ko pa hard to get lang siya. Sa ganda kong to, tsak, may gusto rin siya sa akin. Paano kapag may iba pala siyang gusto? Gagawin ko ang lahat. Mapasa akin lang siya. Kaya ikaw, kung gusto mo ng pera, ay gawan mo na ng paraan na magkausap kami. Mag-set ka ng date o sabihin mong may kliyenteng gustong kumausap sa kanya. Utos pa ni Ollie kay Sam. Talagang desidido siyang makuha si Gabriel. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Kilala ko ang boss ko. Ayaw no ng kung sino-sinong babae. In short, suplado at arugante siya. Baka mamaya niyan ay ako pa ang mawala ng trabaho sa gagawin kong pagtulong sa'yo. Mahal ko ang trabaho ko at ayaw kong magalit sa akin ang boss ko. Patuloy na acting ni Sam. Ako nga ang bahala sa'yo. Hindi mo ba ako kilala? Mayaman at kilala ang pamilya namin. Kaya kitang bigyan ng malaking halaga basta gawin mo lang ang sinasabi ko. Okay, tanging tugon ni Sam. Nawala na tuloy siya ng ganang ikutin ang buong bila dahil kay Cindy na ito. Kasalukuyan pa nga lang siyang nag-i-enjoy sinira naman ito ang excitement niya. Good! Maiwan na kita at papasok na ako sa loob, baka tapos nang mag-usap ang mga magulang namin. Sabi nito saka iniwan na si Sam. Napakibit balikat na lang si Sam. Nakita niyang may bench sa garden at umupo muna siya roon. O iha, saan ka ba galing? Tanong ng ama ni Cindy. Nagpahangin lang po sa likod ng bahay ni Tito Harold, Dad. Sagot ni Cindy saka umupo sa sopa katabi ni Gabriel. Hindi na nakontento na umupo lang talagang pinagsiksikan pa ang sarili nito. Sa inis ni Gabriel ay agad siyang lumipat ng single sofa. Hindi siya malapit kay Cindy at isang beses pa lang niya itong nakita pero alam niyang may gusto ito sa kanya base na rin sa ikinilos nito. I'm sorry, mainit kasi. Palusot niya dahil pinagtitinginan siya ng mga ito. Sasama ba kayo sa farm ko, kumpare? Tanong ng ama ni Gabriel. Random kasi niyang iniiwasan ni Gabriel ang anak ni Mayor Casio kaya inaya na niya ang mga ito. Yes kumpare, gusto ko rin namang makita ang farm mo. Parehong sagot ni na Mayor Casio at ng isa pang kasama nitong may edad na. O iha, halika na, aya ni Mayor Casio kay Cindy. Dad, pwede bang dito muna ako? It's up to you, mas mainam iyan at magkakilala kayong dalawa. Sang-ayon naman ito. Kaagad na nagdilib ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel nang marinig ang sinabi ng Mayor Casio. Ito ang pinakaayaw niya sa lahat. Yung babae na kulang na lang ay ipagduldulan ang sarili sa kanya. Mga babae na hindi na nagtitira ng kahihiyan sa sarili. Pagkatapos nun ay sabay nang umalis ang tatlo. Naiwan sa living room sina Gabriel at Cindy. At dahil sa nawala na nga ng gana si Sam ay iniwan na rin niya ang garden at bumalik na sa loob ng villa. Nasa entrance pa lang siya ng villa pero rinig na niya ang malandi at maarting boses ni Cindy. Mukhang nagkita na ang dalawa kaya hindi muna siya agad pumasok sa loob. Pinili niyang makinig na lang muna sa usapan ng dalawa para alamin na rin kung paano pakikitunguhan ni Gabriel si Cindy. Mabuti naman nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkausap. Boses ni Cindy ang narinig ni Sam. Why? May dapat ba tayong pag-usapan, miss? Boses naman ni Gabriel. Patuloy lang si Sam sa pakikinig sa usapan ng dalawa. Of course, para naman mas lalo nating makilala ang bawat isa. Sorry, I'm not interested. Totoo pala ang sinabi ng assistant mo. Suplado at organte ka. Pero okay lang, may crush pa rin naman ako sa'yo. Assistant? Oo, assistant mo na babae. Nagkita at nagkausap kami kanina sa garden.
Agad na nagsalubong ang makapal na kilay ni Gabriel dahil sa sinabi nito. At sino kaya sa dalawang assistant niyang babae ang nagsabi noon? Ma'am, bakit naman hindi pa kayo pumasok? Ay kabayo! Gulat na gulat si Sam. Hindi niya namalaya na nasa likuran na pala niya si Fred. Pasok na ho kayo ma'am, mangangalay po kayo sa katatayo niyo riyan, sabi ni Fred kay Sam. Wala nang nagawa si Sam. Kahit paayaw pa sana niyang pumasok ay napilitan siya. Pagpasok niya ay agad siyang nakita ni Cindy kaya agad siyang itinuro nito. Ayan, assistant mo siya hindi ba? Who told you that she's my assistant? Tanong ni Gab na ang mga mata ay nakatitig kay Sam. Ako, sabi niya kasi kasabay ka niya nung dumating kanina so alam ko na isa siya sa mga assistant mo. Sagot naman ni Cindy. Sorry to inform you but she's not my assistant. Samantha is my wife. Diretsyong sabi ni Gabriel sabay lapit kay Sam at saka inakbayan ito. Ano? Asawa mo? Paano nangyari? Bakit hindi ko alam na ikinasal ka? Gulat na gulat ito dahil sa nalaman. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa pagkapahiya. Inutusan pa man din niya si Sam tapos asawa pala ito ni Gabriel. Well, Miss Casio, hindi naman lahat ng tungkol sa buhay ko ay dapat ipaalam ko. And it's none of your business. At ikaw, bakit mo hindi sinabi sa akin? Baling nito kay Sam. Pasensya ka na. Sinubukan ko namang ipaliwanag sa iyo pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag kanina. Paliwanag ni Sam. Naiwan namang nagkatitigan si Gabriel at si Sam. Are you okay? He asked her. Yes, sorry for the misunderstanding. Sinubukan ko talagang ipaliwanag. Kaya lang, mukhang malakas ang tama sa'yo. Hindi man lang ako pinakinggan. Inutusan pa akong gawan ko raw ng paraan na magkausap kayong dalawa. So, sinakyan mo na lang. At bakit nga pala hindi ka kaagad pumasok kanina? Siguro, hinuhuli mo ko, no? Oo, sinakyan ko na lang. At kaya naman hindi ako pumasok agad dahil alam kong mapapahiya siya kapag nalaman niya ang totoo. Babae rin ako, kaya mas iniisip ko pa rin ang feelings niya. Kaya lang, nagkataon na nakita ako ni Fred kaya pumasok na ako. So, ito na nga, napahiya si Cindy. Well, hindi mo naman yun kasalanan. Kung pinakinggan ka sana niya, di sana hindi na siya napahiya sa kabaliwan niya. Pero, naaawa pa rin ako sa kanya. Hayaan mo na siya, let's forget about her. Siya nga pala, saan ang daddy mo? Umalis kasama yung dalawang kumpare niya. Baka sa farm sila pupunta. Daddy ba ni Cindy yung isang kausap ng daddy mo? Yes, mayor ang dad niya rito pero once ko lang naman nakausap ang Cindy na iyon noong dumalaw rito. Kasama siya ng daddy niya at sakto naman na dumating ako from China. Hays, ang hirap naman ng may gwapong asawa, maraming kaagaw. Biro ni Sam. At kahit ano naman ang gagawin nila, kahit maghubad pa sa harapan ko, hindi kita ipagpapalit, my sweet lovely wife. Sabi nito na piningot pa ng bahagya ang tungki ng ilong ni Sam. Swerte ko naman? No, ako ang maswerte. Oh, bakit naman? Hindi naman ako mayaman. Hindi ako perpekto. I mean, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi naman sukatan ang yaman sa pagmamahal. Ang mahalaga, masaya ka sa taong pinili mo. Tanggap mo siya kahit ano at sino pa siya. At kontento ka kapag kasama mo siya. Na hindi buo ang araw mo kapag hindi mo siya nakikita. Kapag mahal mo rin ang isang tao, hindi mo dapat hinahanap yung mga bagay na wala sa kanya. Kontento ka na kung anong mayroon sa kanya. At isa pa, hindi naman ako naghahanap ng perpekto. Ang gusto ko lang, yung taong marunong makontento sa kung ano man ang kaya kong ibigay. Samantha was speechless after hearing that Gabriel said. Ano nga pa ang hahanapin ko? Na kay Gabriel na ang lahat. Wala na siyang mahihiling pa. Ibinigay na ng Diyos ang taong para sa kanya. At alam ko rin na darating ang panahon na tatanungin mo ako kung bakit kita mahal. At wala akong maisasagot sa tanong mo na iyan. Alam mo kung bakit?
Dahil ang pagmamahal ay kusa mo na lang naman niyang mararamdaman. Kahit anong gawin mo ay hindi mo naman pwedeng diktahan kung sino ang tinitibok ng puso mo. Dagdag na sabi ni Gabriel. Mas lalong hindi nakapagsalita si Sam. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ganito pala si Gabriel. Ang pagkakilala kasi niya rito ay isang suplado, mataas ang tingin sa sarili, arogante at istrikto. Ngunit ibang-iba pala ito kapag nakilala mo ng husto. Malayong malayo sa Gabriel na nakilala ko simula 5 months ago. Siya yung tipo ng tao na napakagaling magtago ng totoong personality. He's really one of a kind. Bakit naman umiiyak ang asawa ko? Tanong ng Gabriel nang makitang tumutulo ang luha ni Sam. Doon lang din napagtanto ni Sam na tumutulo na pala ang luha niya. Ikaw kasi ang dami mong sinasabi na masarap sa taingang pakinggan. Ayan tuloy, hindi ko napigilan ang luha ko dahil sa tuwa. Sabi ni Sam na pinahid ang mga luha na namamalisbi sa kanyang pisngi. Gusto mo ba ng ice cream? O... Ouch! Hindi na natapos nito ang sasabihin dahil agad itong kinurot ng pino ni Sam sa tagiliran at pinandilata ng mata. Alam na kasi niya ang kasunod niyon. Bakit mo naman ako kinurot? Sabi ni Gabriel na nagpapahima sa tagiliran kung saan ito kinurot ni Sam. Nagtanong ka pa talaga kahit alam mo naman ang sagot. Bakit? Ano ba sa akala mo ang kasunod? Malamang yung gaya ng sinabi mo sa kanina. Nagkakamali ka. Gusto lang naman kitang ayain na mamasyal. Ang dumi talaga ng isip mo. Masyado kang judgmental, my wife. Sorry naman, akala ko kasi. Pero, pwede ba? Tanong nito saka maagap na hinawakan ang kamay ni Sam sa takot na makurot na naman siya. Ikaw talaga kahit kailan? Baka lang naman, nakangising sabi ni Gabriel. Siya nga pala, tapos ka na ba sa trabaho mo? Pag-iibang usapan ni Sam. Well, kung trabaho lang ay wala namang katapusan iyon. Kahit paubusin ko ang isang buong araw ko ay kulang pa rin. Kaya lang, gusto ko lang munang pagbigyan muna ang sarili ko na makapagpahingang kasama ka. Alam mo na, health is wealth. Ika nga nila ay hindi mo naman madadala ang kayamanan mo sa hukay kapag namatay ka. Kaya kailangan mo ring alagaan ang sarili mo and enjoy life even for once a while. Tama ka naman. Nagugutom ka na ba? What do you want to eat? Sabi nito saka liningon sa gawi ng kitchen. Hindi pa naman. Alam ko na, magpapabili tayo ng mushroom burger kay Fred. Masarap ang mushroom burger dito sa Tagaytay. Dinukot nito ang cellphone sa bulsa ng pantalon nito saka tinawagan si Fred. Fred, ibili mo nga kami ng mushroom burger at saka mag-order ka na rin ng bulalo good for 10 person. Bumili na rin kayo ng gusto nyo kung ayaw ninyo ng burger. Basta, ikaw na ang bahala ng sa inyo. Make it fast. Thank you. Pagkatapos na yon ay pinatay na nito ang tawag. Come on, doon tayo sa treehouse na pinagawa ko sa bandang likod ng villa. Masirap doon tumambay at magpahangin. Wika nito saka hinawakan siya sa kamay at marahan siyang hinila papunta sa isang pintuan na papunta sa likod ng bahay. Nang marating nila ang sinasabi ni Gabriel ay namangha si Sam. Hindi lang kasi iyon basta treehouse. It's a spectacular treehouse dahil sa ganda ng design niyon. At saka may mga nakasulat sa pinaka-entrance na Welcome to Climb for Joy Suite. Tara sa itaas para makita mo. Sumunod naman si Sam at mas lalo pa siyang namangha dahil ang ganda niyon pati na sa loob. The treehouse named Climb for Joy Suite is set 8 meters off the ground in a handsome century-old oak tree. The 44 square meter treehouse offers luxury accommodations, from its 4-poster double bed and spacious bathroom to a stock fridge with champagne, sparkling wine, and more despite its rustic appearance. Ikaw ang nagpagawa nito? Namamanghang tanong ni Sam. Yes, at ikaw pa lang ang pinayagan kong makaakyat dito. Halos 1 taon na rin mula nang ipagawa ni Gabriel ang treehouse na iyon at doon din ang madalas na tambayan niya kapag bumibisita siya sa dad niya. Do you like it? Sobra!
Hindi ko expect na may ganito rito. Kailan mo pa pinagawa ito? Last year lang, kapag bumibisita ako kay Dad, ay dito ako tumatambay. This place is so relaxing and the area is so quiet and comfortable that you just don't want to leave. I really enjoy staying here lalo na ngayong kasama kita. We can sleep here also if you want. Ikaw ba mismo ang nag-design nito? Yes. 2 years ago ko lang nalaman na may malaking puno pala ng oak tree rito sa likod ng villa ni Dad. Unang kita ko pa lang noon, naisipan ko na agad na magpagawa ng tree house dahil ang peaceful ng lugar at napaka-fresh ng hangin. Nagpahanap ako agad kay Fred ng magandang materials para sa ipapagawa kong tree house. At ito na nga, kahit ako namangha sa result. This is awesome. I really like the ambience. Yes, you're right. The place is so relaxing. This is one of the beautiful places I've ever seen. Thank you for bringing me here, Gab. You're welcome, my wife. Salamat rin at nagustuhan mo. Oh wait, tatawagan ko lang si Fred na dito na ihatid ang food natin, sabi nito. At saka kinuha ang phone at tinawagan si Fred. Maya-maya lang ay dumating na si Fred na may daladalang paper bag na ang laman ay ang mga pinabili ni Gabriel. Inilapag nito sa maliit na mesa. Ito na ho ang mga pinabili nyo, CEO. Yung iba ho ay kay Manang Rosa ko na ibinigay. May ipauutos pa ba kayo? Wala na Fred. Thank you. Tumango lang ito bilang tugon saka bumaba na ng treehouse. Kahit pa hindi na itanong ni Gabriel ay alam na niyang nagkakamabutihan na ang boss niya at si Sam. Pero may isang katanungan sa isipan niya nang marinig ang sinabi ni Gabriel kanina. Bakit nasabi nito na asawa nito si Samantha sa harapan ng anak ni Mayor Casio? Mayroon ba siyang hindi nalalaman? Gayunpaman, hindi na inintindi pa iyon ni Fred. Personal na bagay iyon ng boss niya kaya trabaho na lang niya ang iniintindi niya. Pagkaalis ni Fred ay inayos na ni Sam ang mga pagkain na pinabili ni Gabriel. Palagi na lang siya ang inaasikaso ng asawa kaya this time ay siya naman ang mag-aasikaso nito. Anong ginagawa mo? Tanong nito nang makita niyang piniprepare ang kakainin nila. Halos ako na lang kasi palagi ang inaasikaso mo kaya this time ako naman. Okay lang yon. Alam mo, kahit hindi mo ako asikasuhin, hindi ako magrereklamo. Masaya akong ikaw ang pinagsisilbihan ko, sabi ni Gabriel, saka kinuha sa kanya ang pagkain, saka dinala iyon sa mini kitchen at inilagay sa microwave upang initin. Gusto rin naman kitang pagsilbihan, sabi na Sam. Pagsilbahan mo na lang ako sa ibang bagay, sabi nito saka napakindat. Samantha rolled her eyes kasi alam na niya ang ibig sabihin nito. Come on, let's eat. Dito na tayo sa mesa sa labas para mapanood rin natin ang paglubog ng araw. Sabi nito sa kanya saka nauna na itong lumabas bit-bit ang pagkain. Sa bukana kasi ng treehouse ay may space at may maliit na mesa at may 2 upuan na pwedeng tambayan. Here, tikman mo. Ibinigay ni Gabriel ang isang mushroom burger kay Sam nang makaupo na ito sa upuan. Kinuha naman iyon ni Sam at binuksan saka nagsimula ng kumain. At nasarapan siya dahil hindi iyon kagaya ng madalas niyang kinakain na burger. Kakaiba ang lasa at napaka-juicy ng patty niyon. At dahil nasarapan siya, sunod-sunod siyang kumagat. Ni walang namutawi ni isang salita mula sa kanyang bibig. Hindi naman nakaligtas iyon sa paningin ni Gabriel kaya napangiti siya. Tumayo siya saka pumasok sa loob at kumuha ng drinks. Pagbalik ay binuksan niya ang Coke in can at inabot kay Sam. Thank you. Sorry, nasarapan ako kaya halos wala na akong nasabi. Pansin ko nga, parang sandali mo nga akong nakalimutan habang kumakain ka eh. Natawa naman si Sam. Malapit lang ba ang pinagbilhan nito ni Fred? I think 20 minutes ride. Try mo rin itong beef bulalo habang mainit pa, sabi ni Gabriel saka nilagyan ang maliit na mangkok at nilagay sa harapan ni Sam. Inilapit naman iyon ni Sam sa kanya saka kinuha ang soup spoon at tinikman. Unang higo pa lang niya ng sabaw ay agad na siyang nagustuhan ang lasa. Saktong-sakto rin ang init ng sabaw dahil malamig na ang panahon dahil palubog na ang araw. Wow! Ang sarap din ito! Isa rin iyan sa madalas kong kainin kapag bumibisita ako rito, sabi nito saka humigop na rin ng sabaw.
Pareho silang matahimik habang ninanamnam ang sarap ng pagkain. Sakto naman pagkatapos nilang kumain ay palubog na ang araw kaya kumuha si Gabriel ng pwedeng ipangsapin sa sahig para upuan nilang dalawa ni Sam habang pinapanood ang paglubog ng araw. Naunang umupo si Gabriel. "Come here," he said while tapping the space in front of him. Agad namang nakuha ni Sam ang ibig sabihin nito. Umupo siya sa harapan nito saka sumandal ng bahagya sa dibdib ni Gabriel. Pagkaupo naman niya ay agad nitong iniyakap ang mga bisig sa kanya. Habang pinapanood ang paglubog ng araw ay tila larawan sila ng dalawang taong punong-puno ng pagmamahal sa isa't isa. There is no doubting that sunsets evoke positive emotions. Sunsets drive romantic feelings in people. Sunsets create magical moments and can amplify people's love for each other. And there's nothing more magical than watching a sunset with a loved one. "Are you a sunset lover?" Gabriel asked Samantha. "Yes, pero minsan ko lang nagawa ang ganito. Madalas kasi busy ako." "From now on, palagi na nating gagawin ito. And I want to spend the rest of my sunset with you." Humarap naman si Sam kay Gabriel. Nginitian niya ito at saka yumakap ng mahigpit rito. "I also want to spend the rest of my sunset with you, Gab." "Thank you, and I love you," bulong nito saka hinalikan sa noo si Sam. "I love you too," Sam answered. Yumuko naman si Gabriel upang tingnan siya. Tumingala naman si Sam at sinalubong ang tingin nito. Nagpalitan sila ng mga ngiti. Ngiting punong-puno ng emosyon. Mga ngiting tila parehong nagpapatunaw sa puso nilang dalawa. Habang magkasalubong ang mga tingin ay unti-unting lumapit ang mukha ni Gabriel sa mukha niya. Hanggang sa ilang sandali lang ay naglapat ang mga labi nila. Sa umpisa ay magaan at masuyo, maingat, nananansya. Ngunit maya-maya lang ang halik ay naging mapusok, mapaghanap, puno ng kasabikan, parehong sabik sa isa't isa. Ang mga susunod na pangyayari ay namalaya na lang ni Sam na buhat-buhat na siya ni Gabriel papasok sa loob. Dahan-dahan siya nitong inilapag sa kama. Pagkatapos ay tumayo ito at tinungo ang pinto ng treehouse at inilak ito kaagad. At around 3 p.m., gaya ng sabi ni Gabriel ay nilibot nila ang mga magaganda at sikat na pasyalan sa Tagaytay. Una nilang pinuntahan ay ang sikat na amusement park sa Tagaytay na tinatawag na Sky Ranch. Parang bumalik tuloy sa pagkabata si Sam dahil sa mga rides na nakita. "Gusto kong sumakay doon," turo ni Sam sa isang roller coaster. "Wag na lang, please." "Bakit naman?" "Hindi kasi kita masasamahan." "Ha? Bakit naman hindi?" "Gusto mo ba talagang malaman?" "Oh yes, tell me." "Promise me first na hindi mo ako pagtatawanan at hindi magbabago ang tingin mo sa akin." "Okay, promise," sabi ni Sam na itinaas pa ang kanang kamay. Bago ito nagsalita ay huminga at bumuga muna ito ng hangin na animoy nag-iipon ng lakas ng loob sa kung ano mang sasabihin nito. "I have acrophobia," sabi nito na nakapikit ang mata. "Is it real?" "Yes, acrophobia is a mental health condition in which the individual experience an intense fear of heights. Bata pa lang si Gabriel ay gano'n na siya kaya never siyang sumakay sa mga rides noong bata pa siya. Nakukontento na lang siyang panuorin ang mga bata na nag-i-enjoy na sumasakay sa rides. Hanggang sa lumaki siya ay daladala pa rin niya iyon. So, that is the reason why we travel from Manila to Baguio by land instead of a private plane." Nagtataka kasi si Sam that time kasi kung 4 to 6 hours ang biyahe from Manila to Baguio, bakit sila nagpapakahirap na bumiyahe by land? Sa yaman ni Gabriel, pwedeng-pwede naman silang sumakay ng private plane or helicopter. Kung private plane ang sasakyan, hindi ako masyadong takot. Kaya tayo bumiyahe by land kasi sarado naman ang airport sa Baguio at helicopter lang ang pwedeng sakyan. Takot nga ako sa heights, so I choose na by land na lang kahit ilang oras ang biyahe. "Okay, now I understand. Kaya pala sinungutan mo lang ako nung tinanong kita dahil akala mo pagtatawanan kita." "Exactly. Alam mo, para
raw ma-overcome mo yung fear mo, ay dapat daw labanan na ito. I mean, kung takot ka sa height, kailangan mo lang maging matapang at labanan kung ano ang kinatatakutan mo. I can't! Takot ako! Bakit hindi mo subukan? If you trust me, we can try it together. My wife, mag-request ka na lang ng iba, wag lang to, please. Sabi nito baka sa mukha ang takot. Do you trust me? Of course. Bakit ayaw mong subukan ng kasama ko? Kapag ba hindi ako pumayag, magagalit ka sa akin? Hindi naman. Ang sa akin lang naman ay gusto lang kitang tulungan na harapin mo kung anong kinatatakutan mo. Okay, I will try. Sure ka ba? Yeah, I'm with you and you're the source of my strength. I know I can do it. Okay, let's go. Tumango ito bilang tugon at agad silang tumungo sa ticket booth upang bumili ng ticket. Are you ready? Tanong ni Sam kay Gabriel. Ngumiti ito sa kanya sabay sabi ng ready. Naunang pumasok si Sam at sumunod naman si Gabriel. Nang mapatingin si Sam sa asawa ay kita at ramdam niyang kabado ito kaya hinawakan niya ito sa kamay at saka pinagsalikop ang mga palad nilang dalawa. Napatingin naman ito sa kanya sabay sabing, "Thank you. Don't be scared, kasama mo naman ako at pakatandaan mo na hindi magbabago ang pagtingin at pagmamahal ko sa'yo dahil lang sa takot ka sa height. I still love you at mas minahal pa kita." "Thank you and I love you more." Tugon nito sa kahinalikan sa noo si Sam. Maya-maya lang ay unti-unti nang umaandar ang roller coaster. Napapikit si Gabriel dahil sa kaba. Napahigpit rin ang pagkakahawak niya sa kamay ni Sam. "Open your eyes, Gab!" Malakas na sabi ni Sam dahil bumilis na ang mga takbo ng sinasakyan nilang roller coaster. Kahit natakot ang kabado ay unti-unti niyang binuksan ang mga mata. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya nang makita na nasa taas na bahagi na sila. "Gab, look at me!" Utos ni Sam rito. Sinunod naman ito ni Gabriel. Nang makita niyang nakangiti si Sam sa kanya ay unti-unting nawala ang kaba niya. Hanggang sa nasanay na ang paningin niya. He can't believe it. He really made it. Nagawa niyang labanan ang matagal na niyang kinatatakutan kasama ang babaeng pinakamamahal niya. After nilang sumakay sa rides, ay dinala naman ni Gabriel si Sam sa isang sikat din na pasyalan sa Tagaytay na tinatawag na People's Park. People's Park in the Sky, formerly known as the Palace in the Sky, is an incomplete mansion that was converted into an urban park. Nang makita ni Sam ang lugar, as usual ay namangha siya. Ang ganda ng view. The place was perfect for families and couples na gustong mag-picnic at i-enjoy ang magandang view. Aside from having a picnic, there are other activities that some tourists can enjoy such as horseback riding, ziplining, swimming, shopping, and a cable car riding. Perfect din ang lugar para sa mga taong gustong mapag-isa habang ini-enjoy ang wide view of at Taal Volcano and Tagaytay Highlands. "Akin na ang phone mo," sabi ni Sam nang makarating sila sa pinakataas na parte ng lugar. Kaagad namang inaabot sa kanya ni Gabriel ang cellphone nito. Ngunit hindi niya mabuksan dahil nakalak ang phone nito. Napatingin siya kay Gabriel na tila nagtatanong at agad nitong naintindihan ang ibig niyang sabihin. "It's your birthday, my wife." Napatingin naman si Sam. Bukod kasi sa picture niya ang wallpaper sa phone nito, ay birthday pa niya ang password ng cellphone ng asawa. Kinilig na naman siya. Pakiramdam niya ay may 1,000 paru-paro na nagliliparan sa tiyan na sa sobrang kilig. Nang mabuksan niya ang cellphone ni Gabriel ay agad niyang kinalikot ang camera ng cellphone, then she positioned in front of them na nakabukas ang front camera kaya kitang-kita ang mukha nilang dalawa. And with a count of 3 ay pinindot niya iyon upang makuhanan sila ng picture. "Bakit naman ang seryoso ng mukha mo rito? Mag-smile ka naman." Muling itinaas ni Sam ang kamay. "Smile!" sabi niya. Ngumiti naman ito kaya agad niyang pinindot. "Damihan natin para marami tayong remembrance."
sabi ni Sam. Sa pangatlong kuha niya ay pumwesto ito sa likuran niya, saka niyakap siya mula sa likuran at isinandal ang likod niya sa dibdib nito, saka ipinatong ang baba sa balikat niya sabay ngiti. Ako naman ang kukuha, sabi nito, saka kinuha sa kanya ang cellphone. Pareho pa rin ang posisyon nila. Nakayakap ito mula sa likuran niya at nakasandal siya sa dibdib nito. Humarap ka sa akin, then close your eyes, dugtong pa nito. Humarap naman si Sam at sinunod niya ang mga sinabi nito. Ang susunod na segundo ay naramdaman na lang niya ang labi nito na lumapat sa labi niya. Kasabay niyon ay ang tunog ng click na nagmumula sa camera ng cellphone. Perfect! Bulalas na sabi nito. Patingin nga! Sabi niya sa katiningnan. Tama nga ito. Napaka-perfect ng kuha nila. Para talaga silang larawan ng dalawang taong masaya at in love sa isa't isa. She smiled while looking at their picture. Samantha thought before that a perfect couple only existed in books and movies. But that changed after she met Gabriel. Para sa kanya, perfect ang samahan nilang dalawa. And now she also believes that a great relationship isn't when a perfect couple comes together, but when an imperfect couple learns to enjoy their differences. Pagod ka na ba? Medyo, at gutom na rin ako, tugon naman ni Sam. Come on, let it first, sabi ni Gabriel sa asawa. Magkahawa kamay silang tinungo ang sasakyan na nakapark sa hindi kalayuan. Pwede ba tayong bumalik rito? Tanong ni Sam nang makasakay na sila sa sasakyan. Yes, of course. Nag-enjoy ka ba sa mga pinuntahan natin? Hindi lang nag-enjoy, sobrang nag-enjoy talaga ako. It was my first time na nakapasyal sa ganitong kagandang lugar, kaya gusto kong mag-thank you sa'yo for bringing me here. You're welcome, my wife. Palagi na natin itong gagawin together because you know what? Being with you is what I call happiness. I love just being with you, especially during this moment or even a simple time. Madamdaming sabi ni Gabriel saka hinalikan sa noo si Sam. Pagkatapos niyon ay binuhay na nito ang makina ng sasakyan at nagsimula ng magmaneho. Huminto lang sila sa isang restaurant at kumain. Nag-order lang sila ng bestseller na menu ng restaurant like steak and of course seafoods also. Masarap ang pagkain but Samantha really liked their steak, served with glass of wine, malambot at juicy. She noticed that the restaurant was the perfect choice para sa mga kagaya nilang couple. At ang ganda rin ng ambience at tahimik. And the staff also was great and very accommodating. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na sila sa villa ng daddy ni Gabriel. Pagdating nila roon ay dadatnan nilang kausap ng daddy ni Gabriel, si Cindy. Nakasuot ito ng napaka-revealing na damit na halos lumuwa na ang dibdib. Litaw rin ang maputi at makinis nitong hita dahil sa napakaiksi ng kanyang suot na skirt. "O San, narito na pala kayo," bati ng daddy ni Gabriel. "Anong mayroon, dad?" tanong niya nang makalapit sila. "Nothing. Gusto ko lang sanang i-invite ni Cindy sa bahay nila dahil birthday ng mom niya." "Ako lang ang invited?" "Me too, but I'm tired at maaga pa akong aalis bukas dahil may appointment ako sa isang supplier ko." "I'm tired also, dad, at bukas na rin ang balik namin sa China kaya we need to rest early." "Pero Gabriel, kahit sa..." "As I said, I'm tired. Good night, dad." Kaagad na pinutol ni Gabriel ang iba pang sasabihin ni Cindy at nagpaalam na sa daddy niya. Saka marahang hinatak si Sam paakyat sa kanilang kwarto. Naiwan namang nagpupuyo sa galit si Cindy. Napakailap talaga ni Gabriel sa kanya kahit anong gawin niya. Ang gusto lang naman niya ay mapansin siya ni Gabriel. Wala siyang pakialam kung totoo nga ba na asawa nito ang Samantha na iyon. Hindi siya papatalo. Matagal na niyang inaasam na mapansin at mapasa kanya ito, kaya hindi na siya makakapayag na mabaliwala lang ang hirap niya dahil lang sa babaeng kasama nito. Marami siyang binasted na manliligaw dahil sa isang lalaki lang na gusto niya. Yun ay walang iba kundi si Gabriel. Kailangan niyang mag-isip kung paano niya madidispatcha si Samantha. Kailangan niyang mawala ito sa buhay ng lalaking inaasam at pinapangarap niya. "Iha,
ako na ang humihinga ng pasensya sa iyo sa ginawa ng anak ko. Kilala mo naman si Gabriel. Hindi mahilig iyon dumalo sa mga party. Pwera na lang kung negosyo ang pag-uusapan. Tito, totoo ba talaga na asawa ni Gabriel iyong babae na yon? Yes, wala namang rason na magsinungaling siya sa akin sa bagay na iyan. Pero tito, alam naman ninyo na matagal ko nang gusto si Gabriel. Iha, marami pang lalaki sa mundo. Marami ka pang makikilala. At isa pa, wala naman akong magagawa kung si Sam ang pinili ng anak ko. As long as masaya siya sa babaeng pinili niya, ay masaya rin ako bilang ama. Malaki rin ang tiwala ko sa anak ko at hindi ko rin ugaling pakialaman ang buhay niya, lalo na sa babaeng pipiliin at mamahalin niya. Pero tito, galing ba sa kilalang pamilya ang babaeng iyon? Karapat-dapat ba siya kay Gabriel? Alam mo iha, hindi naman basehan ng estado sa buhay pagdating sa pagpili ng mamahalin. Hindi mo rin naman pwedeng turuan ang puso mo kung sino ang tinitibok nito. At kung ako bilang ama ni Gabriel ay hindi ako tumitingin o bumabase sa estado ng buhay ng babaeng pinili niya. Ang mahalaga sa akin ay makita kong masaya ang anak ko. Tingin ko rin naman ay mahal ni Sam si Gabriel at nakikita rin ng ganoon din naman siya kay Sam. Yun lang naman ang importante sa dalawang taong nagsasama, yung masaya at kontento sa isa't isa. Hindi na nakaimik si Cindy. Ang lagay ay hindi rin niya magiging kakampi ang ama ni Gabriel dahil mukhang boto ito kay Samantha. Wisit na babae yun! Bakit siya? Kay dali lang niyang nakuha si Gabriel. Samantalang ako, taon na ako nagpapapansin sa kanya ay hindi man lang ako mapansin. Maganda naman ako at mas hamak na mas malaki naman ang hinaharap kumpara sa babaeng flat na yon. Wala ngang makitang umbok. Mukhang puro likod. Oo, maganda siya pero tingin ko hindi siya masarap. Ano naman ang masarap sa walang umbok? Hindi niya mapapaligay si Gabriel. Inis na maktol ni Cindy sa isipan niya. Iha, umuwi ka na at baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Malapit nang gumabi at delikado sa isang babaeng tulad mo na nasa labas pa rin, sabi ng ama ni Gabriel kay Cindy. Okay po, uuwi na po ako. Paalam niya saka mabilis na lumabas ng villa.